Are we ready to go for Jesus? Yeah. Are we ready to go for missions? Yay! Are we ready? Amen. Yan po ang gustong marinig ng Panginoon. Now, it is my privilege. Okay. It is my privilege to introduce to you our next speaker. Last na pong session po natin, social media ministry, ang kanya pong topic, sapagkat ito po ay ang area kung saan po sa tinawag ng Panginoon yung kanyang ginagalawan. Associate Pastor of Faith Life, no, sa FCCC, doon po sa Cavite. Saan yan lugar sa Cavite yun? Molino. Sa Molino. Okay, sa Molino. So, hindi ko na po kahabahan dahil siya po isa na sa ating pamilya, nag-speak po sa atin ng National Prayer Gathering. Sino pong nandun sa prayer gathering natin? Amen! Ayun, no? Ilan lang ka nandun, no? Okay, pero without further ado, let us all welcome, let us all stand up. Let us welcome the man of God, the messenger of God. Let us all welcome Reverend Ruder M. Turquia. God is good, God is good. All the time! Hallelujah. Okay, sino po ang may social media magpalakpakan? Yay! Social media, clap your hands. Okay. Esther, I'm going to need you to translate what I'm going to say to your parents. Yeah, as much as possible, I'm going to try to speak in English, but my English has time limit. It expires after 5 minutes, and my nose will blood. Okay? That's my man! That is good, that is good. Okay. That is good. Hey, nakaka-excite po kasi we are living in exciting times. So, naalala ko na sinabi po ni Lord Jesus na yung mga bagay na ginawa ko, you shall do greater things. Kasi papunta na ako sa Father, naniniwala kayo? Man! Naniniwala ba kayo na one way or another, whether you are aware of it or not, you have done something greater kesa sa mga ginawa ng mga disciples noon at nung time ni Jesus? Naniniwala ba kayo? Really? Okay, kasi kaya sa atin, naghihintay tayo na makabuhay tayo ng patay, makapagpahinto tayo ng bagyo. Hindi natin na-realize dati, hindi nila kaya makipag-usap sa 1,000 na tao nang sabay-sabay nang nandun lang sila sa kwarto. Amen! Ngayon, kaya natin yung gawin. In fact, I did several talks for church in Saudi Arabia. It's now underground church. I did like about 5 services with them. No, parang monthly, meron tayong sunod-sunod, ini-invite nila ako. Ako yung speaker nila. Nandun lang ako sa studio ko, sa Cavite. Nag-i-speak ako sa Saudi. Imagine. Hindi nyo, naisip nyo? No, akala kasi natin, simple lang yun eh. Sabi sa Proverbs, yung mga secrets, karangalan ni Lord na itago. Mm-hmm. Tapos, karangalan ng hari, kasiyahan ni Lord na itago, tapos karangalan ng hari na ma-discover. No? Yung mga yan, nandyan na yan. Dati pa po, alam na ni Lord. Alam na ni Lord na magkakaroon ng social media. Alam na ni Lord na matututo kayong mag-tag, tsaka mag-block, tsaka mag-unfriend, lalo pa election. Okay. Alam niyo. Okay. So, ngayon po, ako po ay matagal na po sa arts. I owe my arts to church. Okay? Yung naging career ko, ayan po ay utang na loob ko sa grace ng Panginoon. Kaya lahat ng puppet ko, pag tinanan nyo sila ang pangalan letter T, Titoy, Tango, Telo, Teddy, lahat sila letter T. Kasi it reminds me of the cross of Jesus. Tawag ko nga doon sa mga puppets ko, puppets of grace. Kasi sa missions ako nag-umpisa. Kaya matagal ako mawala ng boses. Ngayon na naman, 45 na po ako. Pag nawala naman ng boses, matagal bumalik. Pero dati, ang tibay. Kasi nasanay ako mag-puppet nang walang mic. Walang mic. Okay, sa Polillo Island, sa mga dumagat, sa mga Aita, walang mic doon, walang sound system. Okay, so ako sa kanila, nagpa-puppet. Ngayon, social media po ang focus natin. No, dinaano ko lang ng konti yung art form ko. Kasi naniniwala po ako na ang lahat ng bagay na nandito sa mundo, pag mamay-ari ng Diyos, naniniwala po kayo. Amen! Amen, amen. Okay? Sabi sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat po ng nandito sa mundo. Ang may-ari si Lord! Pag ginamit po ni Satan yan, okay? Pag ginamit ni Satan, kahit anong bagay dito sa mundo, kahit ano, okay? Material things, technology, relasyon, kahit ano, mga bagay na ini-enjoy natin, kahit ano, tapos ginamit ni Satan ang tawag ng perversion. Sabi ng perversion. Ibig sabihin ng perversion, hindi siya ginawa para doon, ginagamit para doon. Halimbawa, ang thermometer ay inimbento para sukatin ang temperature. Hindi mo yung pwedeng gamitin para magsukat ng timbang. Kahit anong pilit mo. Kahit sabihin ng temperature, dito ako masaya, hindi siya pwedeng gamitin pang sukat ng
timbang. Okay? Ngayon, ganyan ang ginagawa. Mula pa noon hanggang ngayon, ang ginagawa ni Satan, pini-pervert lahat. Okay? Ang nangyari, naging victim ang church. Naniwala ang church na kay Satan nga yung mga ginamit niya. Meron po sa akin nagsabi dati, bakit mo ginagawa yung art form na yan? Eh, nung unang panahon, ginamit yan para kay Satan. Sabi ko po, Pastor, kalma lang po ng konti. Kung ang school of thought po natin, basta nagamit na ni Satan, bawal natin gamitin kay Lord. Tama po ba? Malinaw po ba tayo? Correct. Ang thinking po natin, pag ginamit na ni Satan, Case. hindi na pwede gamitin ni Lord. Tama po ba? Oo! Eh, bawal tayo. Kasi bago po kayo naging Christian, ginagamit kayo ni Satan. Baka nga hanggang ngayon. Yung iba nga, Christian na nagpapagamit pa eh. Di ba? Di ba? Bawal ang tao. Kaya nga redemption ang tawag eh. Kasi pinervert eh, i-redeem, babawiin. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyo, babawiin natin yung social media and all the other medias for the Lord. Amen? Amen. Amen. Mag-pray po muna tayo. Dear Heavenly Father, we thank you so much for you are indeed the source and creator of all good things. Dalangin po namin, Panginoon, na magamit po namin ang lahat ng pagkakataon. Sandali lang po kami dadaan dito sa mundong ito. Panginoon, makapagsama kami ng marami sa iyong kaharian. Sa pangalan po ni Jesus na aming hari, tagapagligtas, ang aming liwanag sa dilim, ang aming lakas, ang hangin, aming hinihinga. Amen. 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 Okay. Yung social media po, kasi na-imagine ko pagdating mo sa langit, di ba? Tapos halimbawa na ikwento na, mahilig po ako mag-imagine, pasensya na po. Okay, ganito talaga ako mag-aral sa magbasa ng Bible, marami ako na-imagine. Na-imagine ko pagdating siguro sa langit, no? Kung nakakwentuhan natin mga disciples, tapos sasabihin ni Pedro sa'yo, oh! May social media daw kayo! Ang galing daw, kwento mo nga sa akin, nakwento sa akin, paano yun? Yung magsusulat ka ngayon mo sinulat, tapos nababasa ng buong mundo. Kasi kami, pag sinulat namin, yung letter to Rome, pinadala pa ni Pablo kay Phoebe. Pero bago mo ipadala yun, i-explain mo kung anong laman nun. Kasi by tradition, kung sino ang may dala, siya ang babasa. Tapos kung sino ang bumasa ng sulat, pag may tanong, siya yung sasagot. Amen. Kaya ang first expository po ng Book of Romans, babae gumawa si Phoebe. Yan lang. Naintindihan nyo? Okay? Amen. Kasi siya yung may dala ng sulat eh. Mhm. Ang tagal na proseso. Dala ka sa barko. Di ba sabi ni Paul, Timothy anak, dalhin mo nga yung mga yung mga scroll. Tapos magsusulat kayo ngayon. Tapos pagkapindot mo, mababasa ng mundo. Opo, ganun. Nung kinuha ako ni Lord, ganun po sa amin. Sasabihin ni Pedro, wow! Eh di araw-araw, nagsishare ka ng gospel. Di ba? Araw-araw. Tama? Tapos sabi mo, ano mga sinare mo? Picture ng paa. Picture ng paa ko sa beach. Picture ng ice cream. Tsaka nakipag-away ako sa politics. Baser. Sayang! Sabihin niyo sayang. Sayang. Gamitin natin kay Lord yan. Tama? Tama? Okay, meron mga theological backing yan. Punta muna natin yung scripture lang. Unang-una, ikwento ko sa inyo kung bakit ko itong ginawa. Because you have to know your why. Everybody say why. Because the why makes the difference. The why makes you stand up after you stumble. Pag hindi mo alam kung bakit ka nandiyan, pag nahirapan ka, tapos na usapan. Okay? Yung mga nagpapakasal because of happiness, pag hindi na happy, kalas na. Kasi ang why nila, happiness. I'm so happy. Pag hindi na happy, alis na. Pag mali yung why mo, konting hirap, alis ka na dyan. At hindi po ito contrary to popular beliefs. So sabi nila, post ka lang, madami mo ng followers, magkaroon makikita natin dyan. Magpa-burger ka naman. Akala nila ang dali. This is hard work. This is hard work po. Okay? Okay? Mamaya explain ko sa inyo yung how. Sasabihin ko sa inyo yung why. Okay? Bakit ko to ginawa? Dati po, nung nasa PGT ako, nung napanood ko yung Philippines Got Talent Season 1, grand finalist po ako doon, top 6 ako. Ako yung puppeteer doon. Tapos, naglalagay na ako ng video sa social media para pag may client na nagtanong, may sample ka, ipapadala ko yung link, mapapanood nila. Eventually, ito ang nangyari. Okay? Kaya ako naglalagay na ng mga preaching ko sa page, kaya nag-iba yung dynamics ng page ko. Tingin ko nakita na ito ni Lord from a distant past, no? Namatay si Nabil Qureshi. Kung kilala niyo si Nabil Qureshi, yan yung Muslim turned Christian apologist na
na kasama sa team ni Ravi. Ravi. Right? Sa Karaya. 34 years old siya nang namatay. Medical doctor ito. Triple doctorate itong taon to. Sobrang talino. Okay? Medical doctor, doctor in theology. Tapos namatay. Stomach cancer. 34 years old. Vlog ngayon. Hanggang mamatay siya. Naka-vlog. Okay? Tapos si Dr. Miles Monroe. Namatay din. Magkasunod yan halos. Dr. Miles Monroe, plane crash. Okay? Huwag na natin pag-usapan kung agree kayo sa lahat ng sinasabi niya. Wala pa akong nakitang pastor na agree ako sa lahat ng sinasabi niya. Kahit sarili ko, senior pastor. Hindi ako agree 100% sa lahat ng sinasabi niya. Pero hindi kami nag-iiwanan. Naintindihan ba ako? Kasi wala ka pong makikitang nilalang sa mundo na 100% na sinasabi niya mag-agree ka. Sinasabi ko sa'yo, tanongin sa mga bisya kung agree sa kanila yung mga misis nila lagi. Sa motor pa lang, hindi na eh. Pag-pray natin yung mga misis, Lord, umunit po ko nila mga mata na pag-motor ay nakakapag-wingkod sila. Ako, ayaw ko payagan talaga ni Jim mag-motor eh. Sabi, nag-motor kasi ako dati, sabi ni Pastor, hindi ko pwede, hindi ka. Nag-best pa ako dati. Sabi niya, mami, gusto ko sa mga doon, mag-long ride sila, bili naman ako kahit NMAX, bili ako, hindi pwede. Magkano ba yung NMAX? 150,000. Ang mahal! Parang bag na yun ah. Sabi pa sa mga ikaw, maluho ka. Maluho ka? Bili na lang ng bag. Sabi niya, hindi ka pwede mag-motor. Bakit? Kasi pag lumabas ka, nag-motor ka, hanggat hindi ka nakakauwi ng bahay, iniisip kita. Yan eh. Sabi ko, hindi magmamotor ako. Para lagi mo akong iniisip. Naintindihan nyo? Hindi dahilan nung hindi ka agree sa kanya mag-ito kayo ng presidente, iiwan mo? Tama Hindi eh. pwede gano'n. Nagkain ka lang kayo ng meron lang konting masama tayong major sa minor. Mga minor, masasama-sama tayo, hindi tayo iiwanan. Tama? Amen. Mekos lang. Alam mo yung tingin ko, sinadya ni Lord na magkagano'n para wala ka sa kahit tao. Amen. Okay, ganun lang. Okay, para sa kay Lord tayo lang yung magsisiring. Ngayon, okay. Yun, pinito ko sa inyo, di ba? Namatay. Okay, namatay. Napunta ko doon kasi maraming sinasabi si Dr. Miles na controversial. Pero ang dami ko natutunan dyan, matindi. Okay? Si Nabil Qureshi, dami ko natutunan. Nag-notes ako dyan. Nasa Korea ako, nag-notes ako. Na-discover. Naiyak ako sa testimony niya. Ang ganda ng book niya, best-selling book. Ang title, Seeking Allah, Finding Jesus. Silpin niyo yung title. Amen. Bro. Hinahanap ko si Allah, hinahanap ko si Jesus. Si Jesus makita. Nakita. Namatay yung dalawa. Gandang Ito umaga, matindi. Pastor. 2 years after, okay? Some 2 years after their death, i-browse mo yung mga pages nila, lalo sa YouTube, tingnan mo yung comment section. Hanggang ngayon, marami pa rin nang babash sa kanila. Lalo kay Nabil, maraming galit sa kanya. Okay? Pero hanggang ngayon, kahit ngayon, pumunta kayo, marami pa rin nakakakilala kay Lord ang tagal ng patay ng dalawa. Thank you, Dr. Nabil. I have just given my life to Jesus. Thank you because of your testimony. I have seen the errors of Islam and I am now a Christian. Thank you, Dr. Miles. I have just surrendered my life to Jesus. Ang tagal nang nakabaon sa lupa ng dalawa. Yung message nila nag-e-echo pa sa social media. Amen. At parang ang umupo sa harap nila, matagal na silang wala. Ang dami pang nabubuhay. Morning. Pastor Manny. Kaya ako nasa social media. Yung mga nagsasabi lalo nung na-monetize yung page ko kasi in-approve ko nung sinabihan ako ng Facebook, pwede na ako i-monetize. Hindi ako nag-apply. Sinabihan ako, pwede na ako i-monetize. In-invite ako. Ni-yes ko. Sabi ng iba, no, pera-pera. Sabi ko talaga, yung isang buwan dyan sa Facebook eh. Pag nag-show ako sa labas, yung show, halimbawa, kinuha ko ng Coke, halimbawa, gano'n, ginawa ko PLDT. 30 minutes na show ko dyan, isang buwan ko rin ako dyan sa Facebook eh. Oh. Kung gusto ko ng pera, ba't ako dyan magpapahirap isang buwan na trabahuin? Yung nandun, yung blessing na nare-receive ko doon, pinambabayad ko ng internet, pinambabayad ko sa editor, pinandadagdag sa mga expenses ko pa sa bahay. Pero na nag-umpisa yan, wala talaga. Okay? So, ang why, kasi gusto ko, pag wala na ako, nagbibilang na ako eh.
45 years old ako. Actually, 40 pa lang ako nag-umpisa na ako magbilang kasi na-realize ko yung meaning ng life begins at 40. Kaya pala sabi nila, life begins at 40, Bishop. Kasi pag 40 ka na, nag-iiba ka na. Kasi Bishop Hill, pag nag-shoulder press ako dati, ang lakas. Nung 40 ako, may parang nakuryente ko dito. Tapos kailangan daw akong ano yun? Yung X-ray, yung tawag doon, yung CT scan. Yung mga. So, hindi na ako pwedeng pag mali ako ng posisyon ng tulog, masakit ang ulo ko kasi may injury ako sa bato. Eh, dati nag-MMA ako. Ano yung MMA? Oo. Sa traffic. Hindi ako mamatay dyan, Pastor, sa MMA. Nakita ko na ba yun? Mabilis lang. Pag ikaw mataas ang respeto ko sa mga nag-mix martial arts. Nag-train ako dyan, kila Alvin Aguilar sa DEFTAC, yung URCC. Train ako dyan, nag-muay tayo ako dyan eh. Tapos, sabi ng coach ko, mahusay ka, Ruther, may naturalesa ka kasi umi-spotting na kami. Sapul yung, laban ka sa amateur. Hindi ako naman, sige, 6 months, train kita, laban ka amateur. Muntik po talaga ako mamatay. Paano mo ako yung misis? Sabi ko, Han, may amateur, laban ako. Sabi niyo, subukan mo, papatayin kita. Ayun pala. Muntik na talaga, Bishop. Ano iniisip mo? Kung bumibili na lang tayo ng bag, okay. Yun ang why ko. You have to know your why. Kaya ako nandito, gusto ko kahit wala na akong papag-ministry pa ako. Okay? So, magamit ni Lord yung data, magamit ni Lord yung load, magamit ni Lord yung channel, para makasave ng mga tao. True enough, ginawa niya po yan. Okay? Mahirap yung transition, pero ginawa niya yan. Now, ano yung theological backing nito? Hindi lang ito sa social media, sa lahat ito ng art form. Kasi naniniwala akong arts galing kay Lord yan. Sobrang effective ng arts, kaya nalulungkot ako na kapag ang church, masyadong boxed in, masyadong stage cage ang church, na ayaw sasabihin, hindi, dapat lahat ng preaching sa pulpit. Eh, yung unang preaching ni Jesus sa bangka. Sa evangelism, hindi doon sa sinagoga, nung nag-evangelize siya, nasa bangka siya eh. Hindi ko nandun yung mga hyper-conservative, bakit ka nandun sa bangka? Bumalik ka doon sa sinagoga. Meron bang prophet na nag-preach sa bangka? Di ba? Walang predecessor si Jesus, walang president na propeta, nagagayahin yung example, na nag-preach sa bangka. Sabi niya, Pedro, ipagsabuan mo ako doon ako sa bangka. Mamaya, kwento ko sa inyo kung ba't na ginawa niyo. No? Gusto niyo malaman kung bakit? Mamaya. Parang ayaw sa manang tingin niyo sa akin. Mga tingin niyo sa yung ang tingnan na parang uutang kayo. Okay. Basta lahat na nandito, galing kay Lord yan. Okay? Amen. Amen? Kahit na yung mga bishop, Ruda, kahit na yung Yossi. Oo, alam mo ba yung Yossi, pag ginamit mo sa tamang paraan, nakapatay ng lamok yun? Correct. Huwag mo hit-hitin. Oo. Technology ng patol yun eh. Tumunog yung Shopee. Ano ba ito Shopee? Hindi mat-quiet-quiet. Okay. Tapos, ito sabi, Psalms 24 verse 1, ang buong mundo, buong sandaigdigan ay sa Diyos at lahat ng naririto. Ang tanong, yung social media ba nasa mundo? Aha. Kanino ang mundo? Sa Diyos. Panginoon. Pati lahat ng narito. Kanino yung social media? Okay. Eh, Brother Ruther, ang sabi ni James, huwag makapagkaibigan sa mundo. Ibig sabihin nun, huwag ka makipagkaibigan sa kamunduhan. Magkaiba po yung mundo sa kamunduhan. Magkaiba yung world at worldliness. Ibig sabihin ni James, maging sanctify tayo, humiwalay tayo sa worldliness. Huwag tayong worldly. Kasi kung pamumuhayan natin lahat ng bagay sa mundo, paano yung pagkain? Paano ka kakain? Paano ka titira sa bahay? Nasa mundo yan. Eh, di pumunta tayo outer space. Walang hangin. Diba? Ang hirap maghanap ng supply doon, walang hardware doon. Nagagawa na daw yung China po ng yung satellite, yung space station. Space. O sabi nung dating head writer ng ABS-CBN, sabi niya, paano mo daw makikilala? Space station sa second floor sa baba may hardware. So, gano'n. Tapos, hindi alam mo kung ba't mayayaman yung mga Chinese, lahat ng bahay nila kumikita. Yung bahay nila kumikita. Gawin niyo yan sa bahay niyo, yung bahay niyo pakitain niyo. Okay? Tapos, dali, pupunta tayo sa kita, nabanggit ko na rin. Okay? Sabi ng iba, ang akala ng iba, kumikita kasi isang bagay masama yun. Yung mga tao nag-iisip ng ganyan, pag kumita ka sa isang bagay, ibig sabihin ng kumita, yung may ginawa ka, tapos may na-receive ka. Correct. Okay? Okay? Ano ba? Nag-preach ka, binigyan ka ng love gift. Kita yun eh. Kasi pag uwi mo, bibigay mo yung kay misis eh. Alam mo, sabi mo, hindi ko ito bibigay, hindi ko ito kita.
kita, kupit to, di ba? Okay. Masama ba yun? Tanong, masama ba yun? Alin, yung kupit o yung kita? Pag hindi binigay yun. Ayun. Sabi ni Coach Ching Kitan, sino daw hahawak ng budget, Mrs. o Mr.? Tanong nyo sino? Mr. Kung sino magaling. Kung sino magaling kasi pinag-aaralan kung paano humawak at magparami ng pera. Para yung pagdadrive, hindi yung pwedeng by faith lang. Pag-aaralan mo yan. Okay? Namirakitan ba kayo? Pastor! Sabi ni Bishop, sino magdadrive sa mission? Ako, Pastor! Marunong ka ba? Hindi! Parang magdadrive, by faith! Hallelujah! Hindi pwede. Hindi pwede ba yung mamamatay tayo? Gumulong yung application. Okay? Ganun din sa pera. Okay? Kung sino magaling. Kasi paano daw pag yung misis mo, di ba, ang tradition sa misis binibigay. Pag sa misis binibigay, pang working class yun. Pag maliit kayo, minimum wage, taxi driver, ganyan. Maganda sa misis ibigay kasi maliit lang yung mamanage niya. Tapos ang concern nyo, maliit lang. Pero kung ikaw si Henry C, hindi mo ibibigay lahat ng kita ng SM kay Mrs. C, tapos sasabihin mo, ay, pingin na ng baon. Hindi pwede. Hindi, tingin nyo si Manny Villar, lahat ng pera ng Villar Company, naki Mrs. Villar, kasi hindi na siya ng allowance. Hindi ganun. Pag malakihan na, iba na usapan, kasi mga aral na yan. Tingnan, pag nila pinag-aaralan nila yun. Okay? So, kasi mahirap pag sabihin mo lang, si Mrs. Tapos paano pag yung Mrs. mo may sakit? Alam niyo yung sakit na cellitis? Cellitis? Kaya si Chiquita nakadiscover yan. Cellitis. Yung pag nakakita siya ng salitang sale, nanginginig siya. Cellitis. Saan tingin tayo? Titingin lang. Tapos maganda ko na tumingin, susukat lang. Pag-uwi mo, ang daming dala. Okay. Pag yung mister, may bisyo. Kaya ang bless ng mga misis na Christian na mister, pastor, walang bisyo, si Lord lang. Amen? Panapakan! Okay. John 10:10, sabi ni Lord, ako yung magnanakaw na barila para nakaw. Tanong, pag ninanakaw mo, sa'yo ba yun? Hindi, ninakaw mo eh! So kung ninakaw ni Satan yung art form, ninakaw niya yung entertainment, ninakaw niya yung music, ninakaw niya yung arts, ninakaw niya yung media, ninakaw niya yung social media, tanong, kanino yun? Kanya ba yun? Hindi! Ang problema sa church, parang si Moira, masyadong mapa-ubaya. Hindi mo pwedeng ipa-ubaya yung bagay na hinayaan ng Diyos makreate. Tingin nyo, magkakaroon ng social media nang hindi pumayag si Lord? Hindi. Tapos pumayag si Lord mag-create yung social media, tapos yung church, ayaw namin dyan. Tingnan nyo nangyari. Diretso natin, babalikan ko yan. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, who does not change like the shifting shadows. 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory. Imagine something as simple and as basic as eating and drinking, you do it for the glory of God. How much more utilizing the technology that we have now? Alam niyo ba, etong cellphone na hawak ninyo, mas powerful pa yan, lalo kung high-end, lalo kung iPhone 15 fully paid. May ganon? Ito kasi Samsung A lang to eh, no? 53? Hindi, A lang, ano lang to, mura lang po, kaya ng minimum, no? Pakinggan nyo ha, mas powerful pa yung high-end na phone kesa sa computer ng NASA nung dinala nila sa buwan ni tao. Isipin niyo, sobrang powerful nung nasa bulsa mo. Kasi sobrang powerful. Kung kaya mong i-utilize, kaya mong gamitin. Yung iba nagtitrade ng stocks dyan. Kumikita sila dyan na lahat ang gamit. Yung iba nakakapag-witness dyan, nakakapag-zoom meeting, kung ano-ano nagagawa nila, nakakapag-edit ng movie, nakakapag-edit ng picture. Lahat! Samantalang dati yung floppy disk, di ba? Tapos ang tagal mo maghihintay, makakabuha ng isang kanta bago lumabas yung picture. Ngayon, sobrang powerful. Ano ginagawa ng tao? Puro kabalbalan yung pinagagawa, nakikipag-away. Isipin mo, ginawa yung technology na yun. Isipin mo, kung gano'n ka-disappointing. Ginawa mo yung technology na paganda nung available na sa tao, ginawa ng tao, pinag-aaway lang, pinag-i-scam, pinag-i-stock. Kay Lord yun eh. Now, Luke 5, ano sinabi ko kanina? Yung income. Okay na yung income. Pasensya na kayo, ganda talaga ako mag-isip. Okay. Yung, pag may nag-isip ako sila. Yung income, pag may nagsasabi, masama yan. Alam niyo, tingin ko, yung mga nagsasabi ng gano'n, pera-pera lang yan. Porque kumikita ka na sa Facebook, pera-pera lang. Yung mga nagsasabi ng gano'n, pag may pera sila, pag may pera sila, masama sila gumamit ng pera. Alam niyo kung bakit? Hindi sila maka-imagine ng tao na may pera na mabuti ang ginagawa.
Ibig sabihin, pag may pera sila, hindi mabuti ang ginagawa nila. Kaya pag nakakita sila nagkakapera, hindi nila ma-imagine na mabuti gagawin nun. Kasi tingin niya sa pera, masama. Kasi pag siya may pera, kung nasaan-saan siya napapadpad. Ayun. Siya pala eh. Naintindihan niyo? Isipin niyo, pag magbabayad ka ba ng tuition ng anak mo doon sa registrar, sasabihin mo, babayad ako ng pera, kayo talaga mga school kayo, pera-pera kayo. Gano'n mo ba, yung registrar? Hindi, bakit? Alam mo sa edukasyon mapupunta. Tama? Pag nagbabayad ka ba ng ano? Pag nagbabayad ka sa jeep, sasabihin mo, kayo talaga, ang sasama ninyo, nagbabayad pa kayo. Mabuti ba yun? Yung pagmamanig ko ng jeep, mabuti ba yun? Masama? Mabuti. Mabuti. Oh. We were duped into thinking na pag may kapalit na pera, pag binigyan ka ng pera, masama ang ginagawa mo. Kaya tuloy, yung mga mabubuting tao, ang tagal umunlad. Yung mga masasama, ang limayanan. Mas marami kang pera, mas marami kang magagawa, masama. Kung masama ka, kung mabuti ka, mas marami kang magagawa, mabuti. Kaya palitan natin yung tanong. Ang tanong hindi, doon ba sa ginagawa mo, nakaka-income ka? Hindi yun ang tamang tanong. Ang tanong, bakit mo gustong magka-income? Yun ang tanong. Amen. Naintindihan niyo? Yep. Okay, tuloy tayo. Good Luke morning, chapter 5, Prof. verse Sam. 3. Ito ko sa inyo, si Jesus to. Sa Luke chapter 5 verse 3, hindi dumating si Jesus. Tapos si Pedro, di ba, naghuhugas ng kanyang net kasi wala siyang huli. Tapos sabi ni Jesus, Peter, pahiram ng bangka mo. Alam niyo yung ibig sabihin ng pahiram ng bangka? Alam niyo yung ibig sabihin? Tanong niyo ano? Ipagsagwan mo ko. Ipagsasagwan siya ni Pedro para stable yung bangka. Okay, ibig sabihin, ilalayo yun from the shore. Hindi po sobrang lakot, pero ilalayo siya. Ilalayo siya from the shore para may distance siya sa yung mga tao. Tapos, i-anchor yun, tapos sasagwan-sagwan si Pedro doon. Nandun si Pedro the whole time. Okay? Tsaka po, pag nagpipreach po sila Jesus, hindi po yan 40 minutes. 3 Hindi sila hours. 40 minutes. At least siguro 2 or 3 hours. 2 hours kung saan may 3 hours kasi galing pa sa bundok yung iba eh. Okay? Sa China nga, pastor, meron ako nakitang American missionary, 7 hours doon siya nag-speak. 7 hours. Sabi niya, anong topic? Sabi daw sa kanya, nag-invite everything. From the beginning. Kasi gutom sila talagang natuto sa Bible. Gulat siya, kain ng preach na naman. Di ba si Pastor John, di ba si Pastor William, sa 3 hours, pagkitas niya 3 hours, sabi sa kanya, nakakubitin naman, Pastor. Okay, ganun. Ang tagal nun. Okay? Tanong niya, ba't nandun si Jesus sa tubig? Ba't kailangan sa tubig? Tanong niya, bakit? Bakit? Kasi doon sa Galilee, sa Sea of Galilee, meron yung hillside na paganyan. So, doon nakaupo yung mga tao. Imagine niyo, andun si Jesus, yung mga tao pa gano'n. So, meron siyang amphitheater. Nakaupo yung mga tao na gano'n, di ba? Parang museum. Ba't siya lumayo? Kasi po, ang property ng tubig, na-amplify niya yung sound. Ulitin ko water amplifies sound. Kaya ang ginawa ni Jesus, pinalayo niya ng konti para pag nagsalita siya, nagkaroon siya ngayon ng improvised amplifier. Amen. Gamit yung tubig. Ibig sabihin, Jesus in His time knew how to utilize and make use of the present technology. Naiintindihan niyo ba? Amen. Kaya kung yung social media na nun, sinisiguro ko sa inyo, may GC ang mga disciple. Wow. Kasi gagamitin nila yan. May GC ang pigma eh. Tama? Sasabihin niya, one of you will betray me. Is it me, Lord? Sasabihin ni Matthew, no, it's not you. Sasabihin ni John, is it me, Lord? It's not you. Judas left the group. Ganun ang mangyayari dyan. Okay. Dapat i-utilize natin yung technology for the Lord. Okay? Amen. So, kay Lord yan, gamitin para kay Lord. Ang sabi ni Jesus, may mukha ni Caesar, ibigay sa Yes, Caesar. Caesar. Ibigay sa Diyos, ang sa Diyos. Ano ang sa Diyos? Ang may mukha ng Diyos. May mukha ng Caesar. Ano may mukha ng Diyos? Tao. Lahat ng concern natin, lahat ng ginagawa natin, ano ginagawa? Pinaka-basic, pagkain. Ibigay sa Lord. Pag kumakain ka daw, para sa glory ng Lord. Yung social media, araw-araw tayo sa social media. How can you do social media every day and not do it for the glory of the Lord and call yourself a minister? Call yourself a Christian. Eh, napakalaking chunk ng time natin sa isang araw na nasa social media. Tama? Oh. Hindi po yan compromise. Pag ginamit mo yung social media o yung arts o yung media para kay Lord, hindi yan compromise. Ang tawag dyan, utilize. Good morning, partner Buboy. Hindi yung utilize. Utilize. Si Router, ang ating Daming speaker. ganun po sa amin. Ang pinakauna talaga po,
mga forerunner dyan, si Can Santos, yung taga Mindanao. Yung bata na yan, bata pa yun eh, youth pastor, yung bata na yan, invite nila ako doon, nag-speak ako doon sa Mindanao just recently. Pati yung mga daughter churches na malalaki ng CCF, siya yung nagturo kung paano social media ministry. Kaya wala pang pandemic, active na yung CCF sa social media. Nung time na binabash kami na bakit nga nakikinig Punta ka ba kayo rito sa nakikinig New ng Canaan. Facebook? Sabi ko, Pastor Buboy, partner. New Canaan. nag-post nga New ako minsan, Canaan, sabi ko, Tagaytay. meron na po akong TikTok channel, yung kuya ko yun close friend ko, kuya ko sa Pastor church Buboy, ko. Pastor, partner, Alam niyo punta ka comment rito. na, nag-TikTok ka na rin? Pornstar ka na? Akala kasi nila, para doon lang ginagamit yun. Okay, yung TikTok, ibig sabihin ng TikTok, alam niyo ano ibig sabihin ng TikTok? Yung oras sa relo, TikTok. Pag binigyan ka ng oras, anong gagawin mo? Pag nyo, binigyan ng oras yung mga tao, anong pinagagawa? Kumending-kending. Biro mo may oras ka para kausapin yung buong mundo, gagawin mo lang, kikending-kending ka lang. Ang dami-daming nangangailangan, ang dami-daming nangangailangan makarinig ng mabuting balita, ang dami-daming nangangailangan makarinig ng encouragement, ang gagawin mo lang doon, kikimbot ka lang doon. Paru-paru G. Gusto ko yung you always on my mind. Okay. Sige na. Once more. Yung TikTok, yung Facebook, yung YouTube, wala yung sariling isip. Robot yan. Amen. Algorithm yan, robot yan. Ang may isip, yung naglalagay ng laman. Correct. Tayo yun. Ang problema, naglalagay ng laman yung mga tao ng dilim, yung mga tao ng liwanag, ayaw. Amen. Hallelujah. Thank you. Kaya maglagay po tayo. There is no other way around it. If you want to save the Gen Z, the new generation, this is the modern day marketplace. Jesus never shied away from the marketplace. He engaged it. Kung nasan yung tao, andun si Jesus. Yes. Okay? You don't have to compromise the message. You just have to utilize the technology. Kasi nga, hinayaan ni Lord ma-discover ito. Alam nyo, ikukwento ko sa inyo, sad story. Okay? Si Dr. Frank Turek, kilala niyo si Dr. Frank Turek? Yeah, apologies. Apologies. From the lineage of Dr. Norm Geisler. Okay? Ang sabi ni Dr. Frank Turek, you know who I blame for the rapid moral decline of the US today? I do not blame the atheists. Because what do I expect from the atheists? They don't have a moral grounding. They just do what they want. So I don't blame them. Do I blame the Politics. The politicians? I don't blame the politicians. Most of them are not Christians to begin with. They're just there for themselves. Do I blame the celebrities? Do I blame Hollywood? I don't blame Hollywood. They've been like that since day one. Correct. Who do I blame? You know who I blame? I blame the church. Church. Why? Because during the advent of the charismatic movement back in the 80s, the dogmatism was so high, meron sanang revival wave, kaya lang ang nangyari, na-misuse ng church yung revival wave. Anong ginawa? Nag-revival, ang ganda sana. Ang ginawa ng church, inubos lahat ng influential na godly people na nasa culture. Lahat ng celebrity, bawal na mag-celebrity. Lahat ng artista, pag naging Christian, labas, bawal sa artista. Musician, singer, labas, punta sa church. Lahat na nag-work sa church, wala nang natira. Walang natira sa politics, walang natira sa education, walang natira sa arts. Anong nangyari sa culture? Naging godless. Because if you take away all the godly people in the culture, inevitably, you will have a godless culture. Ngayon, sama-sama tayo dito, walang tao doon. Tapos ang gagawin lang natin, magre-reklamo tayo, ano na nangyari sa mga long time show, puro nakabastusan. Eh dati may mga show na Christian, ayaw nyo eh. Sabi nyo, huwag sa TV, sa demonyo yun. Dati, alam nyo ba, pag nagbukas ka, prime, maalas 7 ng gabi, pag nagbukas sa TV Channel 9, Corpus Christi, Bible Quiz on Air, lipat ka ng Channel 13, Jesus the Healer, lipat ka sa kabila, puro Christian. Right. Tapos ano nangyari? Sa kakabatikos natin sa multimedia, nag-alisan yung mga Christian sa multimedia. O, tingnan nyo nangyari. Tingnan nyo nangyari sa TV. Amen. Wala tayong Christian na comedian. Tingnan nyo nangyari sa comedy. Pag nagko-comedy ka, sinabi, Christian, nagko-comedy, bakit tumatawa ba ang Diyos? Pag may nagsasabi sa kanya, Christian ka, nagko-comedy ka, tumatawa ba ang Diyos? Sinasabi ko, kapatid, ipapadalain ko, hindi ko na kayo maranasang tumawa kahit kailan sa buhay mo.
Comedy ba yun? Natawa ako eh. We are serving the God of Alizat. Alizat means laughter. God of Aha. laughter. Alizat means laughter. Yep. Amen. Biro mo, walang hanggang pa sa langit, walang tumatawa. Parang nasa impyerno. Hindi, imagine niyo ba sila Pastor Rolex pag magkakatabihan, walang tatawa? Lalo na idagdag ko si General. Sama-sama yan. Gulong-gulong sa langit. Tama. Masaya-saya sa langit, tawanan doon. Amen? Amen. Magkaiba kasi yung tumatawa, magkaiba yung minamak. Hindi mo naman minamak ang Bible, hindi mo naman iniinsulto, hindi mo pinagkakatuwaan. Magkaiba yun. Naniniwala ako si Jesus mahilig sa tawanan. Isipin mo na pagsama-sama niya yung pumapatay ng traidor sa bayan, yung laging traidor sa bayan, pagsama-sama niya. Hindi kayo tatawa, magpapatayan kayo. Simon the Zealot, itinawag ni Matthew, isipin mo yun. Okay? Kaya, bawiin natin yung culture. There's no other way around it. Alam niyo ba, sobrang powerful ng arts. Kaya niyang manalo ng walang argument. Art. Ulitin ko arts is so powerful that it can win an argument without even arguing. Sabi ni Andrew Fletcher, French philosopher, sabi niya, 15th century, sabi niya, "Let me write the songs of a nation. I do not care who writes its laws." Ibigay niyo sa akin yung mga kanta. Ako ang susulat ng kanta. Wala akong pakialam kung sino sumusulat ng batas. Ano ibig sabihin nun? Mas malakas yung impluensya ng kanta kaysa sa batas. Tingnan nyo nangyari sa US. Bago naging batas yung mga batas ngayon, ano muna mga lumaki? Born This Way. Di ba? Ganun yan. Ano? Let it go, no right, no wrong, no rules for me, I'm free. Yung kanta na yan, maganda yan sa context ng movie. Pero pag kinanta mo sa labas ng movie, nag-break ka ng rebelding bata. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. Ano tawag dun? Hindi pa rebellious yun. Walang tama, walang mali. Hindi mo na mautusan yan. Maghugas ka ng pinggan. No right, no wrong, no rules for me, I'm free. Parang yung mga kabataan sa church. Church na naman! Araw-araw sa church, may tanging labahan! Inay, ang nagmahal sa Panginoon, ang nagmahal sa kanyang mga magulang, na higit sa Panginoon, hindi nararapat sa kanyang kaharian. Matthew 10:37 na. Bong kunana. Ephesians 6:12, ang sabi ni Paul, we are battling against the principalities of the air. Sabi niyo air. Air. Pumunta kayo ng radyo. Anong nakalagay doon? Doon sa air. Di ba iilaw yun? On air. Sa TV, pag naka-live, on air. Yung media, on air. Social media, on air. Everything is on the air. Lahat yun. Pornography, nasa air yun. Lahat ng pumapatay ng binigay ng cancer sa utak ng tao nasa air. Mga suicidal thoughts, mga music na hindi maganda sinasabi nasa air. Kaya kung hindi tayo pupunta sa air at nandito lang tayo, kakanta na tayo, magkukumbawa lang tayo dito, walang mangyayari. Kasi ang gera nasa... Yeah. Naintindihan niyo po? Aha. Amen. But it's high time that we stand our ground and fight and reclaim the airwaves for Jesus because He owns that. Amen. Amen? Amen. May natututunan po ba kayo? Praise the Yan yung Lord. theological backing yan. Siguro naman may questions ba? May questions? Wala. Malinaw? Malinaw? Sa Lord po yan, gamitin natin para sa Lord. Amen. And you don't have to. It doesn't have to be a hyper-religious page. Hindi naman. Okay? Tingnan niyo yung page ko. Meron diyang nagtuturo ako, tapos meron nakikipagkulitan ako sa bata. Kasi gusto ko makita ng tao, na totoong tao yun. Yun na sa page. Amen. Na nalulungkot siya, sumasaya, nakikipagkulitan, tapos nagtuturo din. Para relatable. Okay? Kasi akala ng iba, ano yun, akala ng iba, trabaho lang to. Akala ng iba karir ko. Hindi to karir, identity to. Amen. Ulitin ko you being a Christian is not a career. You being a minister is not a career. That is your calling and your identity. Amen. Yan ikaw. Okay? Sa labas at sa loob ng church, ikaw yan. Sa pulpit at sa labas ng pulpit, ikaw yan. Sa social media at sa labas, ikaw yan. Ngayon, nasabi ko na sa inyo yung why, nasabi ko na sa inyo yung theological support for that, meaning the biblical support. Sabihin ko sa inyo kung paano. Okay? Sino gusto matutunan yung how? Palakpakan. Yay!
Bibilisan natin kasi 30 minutes lang ako. Bilisan natin. Ayan, tapos na. Okay. Nag-opening na po. Okay, joke lang. Hindi po. Dito po sa Big Mind, hindi po kami nangihingi. Pero hindi kami tumatanggi. Okay. Okay. Number 1, okay, ang pinakamaalam po dito yung Gen Z, yung mga youth. Okay? Yung Gen X, ako Gen X ako. Yung Gen X ang pinaka-versatile. Mga Gen X po, batang 90s, magpalakpakan. Okay. Mga batang 90s, kami po yung generation na nasa gitna ng dalawa. Kaya namin mag-operate ng podcast, kaya namin mag-download at makinig ng Spotify, pero kaya rin namin mag-operate ng cassette. Alam namin ang relasyon ng cassette tape at ng lapis. So, gano'n. Naintindihan namin yan. Okay. Polaroid. Kasi Gen Z, hindi na nila alam pag nakita sila ng cassette tape. Ano yan? Di ba? Kami alam namin. Okay? Pero alam din natin ginagawa nila. But yung mga baby boomers, medyo hirap nila. Kailangan tulungan natin sila. And most of our senior pastors are boomers. Kailangan tulungan natin sila. Ngayon, yung mga youth po, i-utilize natin. Kasi naturally gifted sila dyan. Kasi lumaki sila dyan sa environment na yan. Utilize the youth. Okay, ang ginagawa kasi natin mga seniors na mga youth, ang ginagawa natin, binabawalan lang natin sila ng binabawalan, bawal yan. Not realizing, pwede natin silang i-utilize para gamitin yung mismong ginagawa nila kung saan sila magaling para gamitin kay Lord. Amen. Amen? Amen. Utilize the youth. Sabihin niyo kung sino magagaling sa social media, pag samasamain sila, gumawa kayo ng social media team. At yung social media team po na yan, totoong ministry po yan. Okay? Sabi ni Bishop Manny Santiago, ng Puso Movement, ng PCEC, sabi niya, anak, yung social media, yung online church, kahit bumalik na yung business during the pandemic, kahit na bumalik na yung face-to-face, hindi na yan mawawala. Because it has become a necessity now. We are living in a different time. Bakit? Meron ka ng mga church, meron ka ng mga attenders sa Bible study mo na taga Dubai, na taga Russia, na taga Hong Kong, na ikaw na yung devotion nila, tapos dahil may face-to-face, ititigil mo. Naman. Okay? Alam niyo po ba sa Bible Media, yung Bible Study Series ko, ang daming bumalik na backslider kay Lord. Amen. Hindi ko ini-endorse yung church ko doon. Balik sila sa sarili ng church. Okay? Pero ang daming bumalik. Tanong niyo bakit? Bakit? Kasi pag sa church, di ba pag matagal kang hindi nakapag-gym, nakakahiya? Kasi hindi ka nag-gym, tapos matagal kang hindi nakapag-gym, pakiramdam mo, kahit wala ka namang kilala doon, pakiramdam mo, pag boss mo ng pinto, lahat nakatingin sa'yo. Pakiramdam mo talaga, ayun no. Diba? Hindi na bumalik, diba? Ganun. Pag matagal ka ng church, ganun din. Pakiramdam mo, lahat nakatingin sa'yo, kahit hindi naman. Naranasan nyo niya, tagal yung... Kaya ako sa gym, pag titingin ko, manginasal na lang. Sa social media, walang nakatingin sa'yo. Naka-boxer shorts ka nga lang eh. Umiiyak ka sa kwarto. Nakikinig ka ng preaching. Nakabalik ka kay Lord. Ngayon, malakas loob mo ngayon bumalik sa church. Kasi nagkaroon ka na ng inner healing. Sobrang powerful ito. Matindi po nito, pwede mo siya ulitin. Yeah. Isipin niyo kung walang social media, ang hirap. Bishop Rolex, ang ganda po yung message niyo. Pwede pang-preach ulit from the top. Hindi pwede gawin yun sa live, pero sa social media, pwede. Amen. Amen. Ngayon, bless na yun. Gusto mo balikan, mag-notes ka na ngayon. Pwede. Naintindihan niyo? Yan. Sobrang gift nito ng social media. Ito mobilize the youth, number 1. Mobilize the youth kasi alam nila yan. Alam po nila yan. Alam nilang mag-google kung paano, how to start a Facebook page. Alam nila yan. Okay. Tapos pag naka-start ka rin ng page, you have to identify your audience. Identify your audience. Ang tawag po dito, nila Chinkitan, niche crowd. Okay? Ano yan? Yung identify your audience, you cannot be talking to everybody at the same time. Because everybody has different concerns. Okay? You cannot be addressing everybody at the same time. If you try to talk to everybody every time, almost always you would end up talking to nobody. Nobody would understand you because you're trying to talk to everybody at the same time. Okay? It's like trying to talk in different languages at the same time. Hindi pwede. Okay? Gets ya? Ako po, si Chinkitan,
ang kausap niya lagi, sabi niya, ang ini-imagine kong kausap ko lagi, yung mga misis. Kasi ang Filipino household, 90%, sino nagbabudget? Misis. Mami. Kaya iniisip ko, pag gumagawa ko ng video, misis kausap ko. Pansinin niyo, nood kayo ng video ni Chinkitan. Hello mga friendship. Mga misis ini-imagine niya kausap niya. Okay? Ako po, yung Ruther TV kasi, showcase yun kasi artist ako eh. Diba? Sa showcase yun, may mga comedy, may mga ano. Pero yung Bible Ninja, ang gusto ko talaga diyang abutin, yung mga tamad magbasa ng Bible ng mga Christian. Gusto ko iparealize sa kanila kung anong namimiss ninyo. Sobrang sarap mag-Bible. Amen. Para siyang yung naglalaba ka, ayaw mo umpisahan, pero pagbasahan, gusto mo lahat ng lakaan. Naranasan yun? Amen. Hanggang magkapulmunya ka na, ayaw mo na tumayo. Isip nanay ko, ganun dati, kaya kakasakit eh. Maglalaba gabi, alas 9, alam ko na hindi pa tapos. Gusto lang tapusin kasi ang sarap eh, pag nandun ka na eh. Magandang umaga, Manilin. Sunday, you're missing so much. Gusto ko maabot yung mga kabataan. Mga kabataan na nasa gaming community. Kasi gamer po ako. Okay? Bakit? Kasi ang laki ng community niyan. Pag pumunta ka po sa gaming conference, sabog utak mo. Pumunta ka ng gaming conference, tinin ako. Sa SNX, sinama ko ng kapatid kong bunso. Alam nyo, ang buong bibig ko, Lord, sana may ganito sana may Bible conference na ganitong magnitude. Grabe! Lahat nandun. Yung LED screen nila doon, grabe, end-to-end. Alam mo, hindi. Siguro, pastor yung LED LED wall. No. Siguro apat nito. Yung haba nito Laki. Isipin niyo, Mahal. tapos ang daming tao, ang haba ng tila. Sabi ko, gusto ko ng Christian event kami dito. Pastor Sherwin, maganda itong dinidiscuss. Sa Router TV ito. About media. Kaya Good lagi ko morning, iniwasan sa Pastor mga kabataan. Sherwin. Kasi, biro mo, Bible study, ang intro music ko, Mobile Legends. Practic. That's good. Catching. Know the Lord, never lose your way in the dark. Yung sound effect. Yung basta yung mga, have you seen my master? Diba? Ganun. Yung basta yung mga, galing sa social media, galing sa, ay, sino galing puntahan sila. Naabot ko sila. Kasi I speak their language. Alam niyo ba si Jesus ganyan? Sobrang master communicator. Pagkausap niya, magbubukid. Ang kaharian ng Diyos. Pastor, kung gusto mo i-share mo lang. Kausap Ganda niya mga isda tayong tao. Kausap niya, 20 minutes na ang lang. lalim niya. Bira ka naman, Nicodemus. Teacher ka, di mo yung alam. Mm. Di ba? Ito yun. Nag-i-imay pa siya ng level, depende sa kausap. Okay. Ngayon, hanapin mo kung sino kakausapin Shalom, mo. Pastor Ricky. Okay? Hanapin mo kung sino kakausapin Pastor mo. Ricky. Mahirap po kasi pag isang page lahat kinakausap. Okay? Kumbawa, yung church ninyo, saan ba kayo nagsiserve? Ano ba siyang klaseng community? Halimbawa kami po, urban poor community kami. Kaya pag marami nagtatanong sa social media, lalo mga mukhang high-end na tao, Ruther, where's your church? I want a laser. Sinasabi ko, mahirap po i-explain. Tawid dagat eh. Tatawid ka kasi ng creek. Tawid dagat po. Pero kung gusto talaga puntahan, ito yung address, no? Pero urban poor po kami. Ha? Sinasabi ko sa mga worship leader namin, pagbigyan naman. Good morning, Sally Huwag naman kayo Protocol. mag-iisa, inuutong lagi. Yung mga senior citizen natin, hindi na makahinga. 15 minutes na lang ito. Note ko lang. Tapos share mo sa iba. Yung mga labandero, mga karpintero, it's not for your favor, it's not, I will not leave, I give not. Talaga, sabi ko sa worship, ini-imagine nyo talaga, nakapantahin niya yung member natin, I most like I will give not. Talaga, ano sila kong salita? Kayo nga, hirap na hirap kayo kamisaduhin ng English niya, bilis-bilis. Pinapahirapan niyo yung mga senior natin dito. Gawin niyo sa concert, gawin niyo sa youth fellowship, huwag niyo gawin na Sunday. Intindihan niyo? Amen. Pakantahin niyo rin sila. Amen. Social media ganun din. Ano ka, urban poor ka. Huwag kang English-Englishan pag magpo-post ka. Hindi nila makikits. Okay? Mag-adjust ka sa kanila. Okay? So, hindi ko sinasabi walang magaling mag-English o urban poor. Hindi ganoon. Hindi ko sabihin, ang matindi yung tao. Kasi ang may level nila sa ang ministry mo, youth. Ang paggawin nyo ng content dyan, yung youth din.
ang gusto mo kausapin, mga ministers, ang PIGMA, puro pastor ang followers niyan, natural, malalim ang mga post niyan. Mga pastor ang followers. Okay? Nai-gets niya? Amen. Okay. Ngayon, ito mga, yan, identify your audience kasi yung audience mo ang mag-gravitate sa'yo. Okay? Basta yung message mo, hinahanap nila, magpupuntahan yan. Ngayon, tapos next, utilize your group, form your group, identify your audience. Okay, nakalive ako dito. May natutunan ba kayo dyan sa Facebook? Kaway-kaway. Okay, next. Mahal po nitong tinuturo ko sa inyo. Okay. Mahal nito. Natin ko sa social media. Okay, pero gusto ko matutunan nito eh. Kasi gusto ko ito magamit para kay Jesus. Okay? Amen. Okay? Tapos, prioritize. Ganito, pag nag-set up kayo prioritize sound quality over visuals. Pagdating sa social media content, okay, mas importante po, lalo kung speaking message kayo, preaching, FB Live na service, Bible study, mas importante po yung quality ng tunog kesa sa ganda ng video. Naintindihan nyo? Kasi po, tatapusin ng tao yung video, pag engrossed siya dun sa, na-hook siya dun sa sinasabi mo, interested siya, na malinaw, narinig at naiintindihan niya, kahit wala siyang headset, narinig niya, tatapusin niya yun. Kung para, kahit hindi maganda yung quality ng video mo, kahit 480p lang. Kasi maliliit lang naman ang cellphone eh. Sa phone sila nanonood. Pero kahit yung video mo, 4K, pwede panoorin sa big screen, pero yung sound mo, hindi maintindihan, ang lakas ng ambient sound, ang echo, ang ngongo, hindi nila tatapusin. Sayang yung message. Gets ya? Okay. So, eto, tinan nyo ito. Vlog mic po ito, nakakabit ko dun sa phone kong nakapatong doon. Okay? Kaya nandito to, ang pin-pick up nito yung boses ko diretso. Okay? Ganun. Okay, so, pwede rin, ilalagay mo ito sa stand, ilalapit mo sa speaker. Mga 2 meters from the speaker. Pwede. Okay? Pero, pag nakaganon, hindi niya mapipick up yung audience. Okay? So, ito, pag nag-react yung audience, naririnig pa rin niya kahit paano. So, ito ang nilalagay ko. Tapos, yung makikita niyo dyan, so, marirepurpose ko yan. Makikita niya, maglalagay ako ng 1 minute na snippet. Yun. Yung talk mo, 1 hour, ilang minutes yun? 60. So, ang possibility na makapaglagay ka ng mga 1 minute snippets dyan o 90 second snippets, siguro makakakuha ka at least 5 na mapopost mo. Okay, bukod dun sa actual na video. Okay? Tapos, next, ito po yung mga types ng platform. YouTube, for long format videos. Seminar, full preachings, pang YouTube yan, 8 minutes and above. 1 hour, 30 minutes, YouTube yan. Okay? Facebook Reels, 90 seconds. Okay, Facebook long format videos, 3 minutes and up. Pwede hanggang 12 minutes. Yung laging viral, si Stephen Prado, ang length ng kanyang mga clips, normally mga 12 minutes. Okay? Tapos relatable siya. Pansinin niyo si Stephen Prado, hindi siya masyadong malalim. Okay? Bakit? Kasi ginawa niya yun para din dun sa nakikinig sa social media na hindi naman believer. Kaya hindi siya masyadong malalim. Okay? Ngayon, kung si Bishop Rolex magsiseminar, alam niya, puro pastor ang makikinig, malalim yun. Naintindihan niya? Okay, now, kaya yung iba hindi umandar-andar. May mga tinitingnan akong page, magagaling naman, hindi umandar-andar. Tanong niyo bakit? Bakit? Sila lang nagkakaintindihan eh. Paano mo ipapago yun? Sila lang nagkakaintindihan. The etymology of the epistemology of the etymology. The eschatology. Tapos gusto mo, don't forget to like and follow. Gusto mo i-follow ka ng ordinaryong tao, sasabihin mo lang origin, nag-etymology ka pa. Titingin pa sa dictionary yung tao. Tama? Walang masama kung tayo. Pero kung gusto mong marinig, maintindihan ng ordinaryong tao, magsalita ka ng ordinaryong tao. Tama? Social diba? media yung Parang ang pinag-uusapan. doktor na ini-explain, Stay there tapos kung scientific term, and hindi share. maintindihan ng pasyente. Iisipin lang niya, mamamatay na ako. Mamamatay na ako, ang lalo ng mga salita eh. Okay? Okay, ito po yung types of format, types of content, types of, hindi ko na sa namin IG, okay, yung IG pang business yan eh, okay? Basta YouTube, Facebook, TikTok. Yung TikTok po, nandyan ang kabataan.
Kung gusto nyo aputin yung kabataan, mag-TikTok kayo. May TikTok ang CCF eh. Okay? Paano ba yun? Yung ginamit nyo sa Reels ng 90 seconds, i-post nyo rin sa TikTok. Ganun lang. Anong pangalan ng TikTok? Pangalan ng church nyo. Kasi merong multifaceted ang TikTok. Marami siyang sides. Meron siyang business side, meron siyang Christian side, may Muslim side, merong dancing, merong ano. So, ang mangyayari, pag yung isang tao, okay, nanood siya ng isang Christian content o inspirational, nakita niya, tapos nagandahan siya. Okay? Chances are, sa susunod, tapos binabara niya, pinanood niya. Sa susunod na bukas niya ng TikTok, ang lalabas sa kanya, puro inspirational. Okay? Pag nanood siya ng Christian, ang lalabas sa kanya, puro Christian. Gets nyo? Kaya mag-feed siya doon. Okay? Tapos hahanapin niya kayo. Okay? Now, types of content. Ito na types of content. 4 lang naman ang groups ito. Okay? Memes and status. Yung status, yung what are you thinking? Status. Di ba? Importante po, yung memes naman, yung picture na shareable. Halimbawa, John 3:16, for God so loved the world, pero naka-picture. May nature, tas may picture, tas may logo ng church ninyo. Okay? Importante po yun. Bakit? Kasi hindi lahat ng nagsusocial media may data. Okay? Yung video, malakas kumain ng data. Pag naka-free plan siya, okay, all net, ganyan, hindi bubukas yung video. Kaya importante meron kang picture, saka meron kang post na status, para yun, madali nila mabasa, madali nilang ma-share. Pag na-encourage sila, isi-share nila yun. Gets siya? Gets? Okay. Tapos, di ba meron kayong team? Sabi ko sa inyo, mag-utilize kayo ng team, di ba? Halimbawa, 10 tao yan. E di may 10 account. Pag post ng head, nasa GC yan, isi-share yan ng 10. Ibupost niya ng 10. Boom. Para, first 10 minutes, lilipad yung, gagalaw yung lilikot yung content ninyo, mararamdaman kayo ng robot ng Facebook. Nabuhay yung page nyo. Ang tawag ng algorithm. Gets niya? Okay. Next. Gumamit kayo ng mga hashtag tsaka mga keywords para sa search engine optimization or algorithm. Yung hashtag tsaka keywords, halimbawa, Christian blog, Christian content, okay? Bible study, yan. Yun lagi yung ilalagay yung salita na yun. Okay? Yung general na, di ba may name tayo ng church, pero kasi yung name ng church, specific yun. Kung saan ka naka-umbrella, ano yung content mo? Ano siya? Online church, Bible study, maglagay ka, hashtag online church, hashtag Christians of Facebook, okay? Hashtag Bible study. Gets nyo? Para pag may naghanap ng Bible study, gusto ko ng Bible study, lalabas yung video niya. Nagets nyo ba? Okay. Ngayon, eto na. Kaya sabi ko, this is hard work. Kasi po dati, nung konti pa lang ako gumagawa prior to the pandemic, magsusurvive ang page mo. Ibig sabihin, kaya niyong umangat isang post, isang araw. Okay, ulitin ko, isang post, isang araw, pwede na. Okay? Ngayon, hindi na po yung pwede kasi sobrang dami na ng content. Lalo nung nag-pandemic, lahat naging live streamer. Ha? Okay. Ilang post? Para po for your page to stay afloat, para hindi siya natatabunan, okay? Kasi ganito po yan. Diba, may nakafollow sa page mo. Hindi lang naman ikaw yung pinafollow niya eh. Malamang 100 mahigit yung pinafollow niya eh. Tama? Kung 100 pinafollow niya, yung 99 post ng post, ikaw hindi. So, susunod na mag-post ka, hindi ka na makikita nung nakafollow sa'yo. Gets niyo? Hindi na siya ma-notify kasi natabunan ka na sa algorithm. Yung robot yung algorithm eh. Okay? Ang pinaprioritize niya, yung laging kumukuryente sa kanya, yun ang nakikilala niya. Uy, si Bigma. Uy, si Bigma na naman. Every 4 hours, uy, si Bigma. Gano'n. Pero kung once a month lang si Bigma, still traffic. unless meron kang core following talaga na talagang nakabantay kung merong announcement, di ba? Yun, gagana yun sa Facebook group. Facebook group, hindi Facebook page. Okay? Now, next, ngayon kailangan mo na ng 4 posts a day. Okay? 4. Alam niyo po nung ginawa ko yung 4 posts a day na puro video every 4 hours, meron akong isang video na lumipad. Hindi mo masasabi kung anong lilipad eh. Meron akong isang video na lumipad about marriage. Ngayon, 15 million views. Wow! 15 million views. Ang pinakamarami ko pong na dagdag na followers, no? From that video alone, nadagdagan ako ng 20,000 followers isang araw. Okay? Yes, sir?
Every 4 hours kasi, may video na lumalabas. So, hindi mo yung masasabi, hindi pwedeng gagawa ako, buhos mo lahat ng oras. Napakaganda nitong video na to. Sige, ipopost ko na. Kasi hintayin mo anong nangyayari. Ang tagal naman, walang nanonood video. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Minsan nga yung pinakamagandang inedit mo na video, pinagtuunan mo ng talagang, pinagpaguran mo talagang pinaghirapan mo. Tapos, walang nanood. Tapos yung nagluluto ka lang, nagluluto ako dito, pansin, kantang, yun ang dami nanood. Lalo pag may nilagang itlog, tapos alas 3 ng daling araw, pero, yun, pag merong isa na umangat, madadama yung iba. Naintindihan niyo? Pag may isa kang umangat, may nag-15 million ako. Meron ako nag-3 million, nag-1 million. Kasi yung tao, naging interested sa'yo. Pag finalo ka, ipabrowse mo yung channel mo. Di ba? Kaya importante may title yung video mo. May title na malaki. Puntahan niyo yung Facebook ko, Ruther TV. Click niyo yung Reels. Tingnan niyo. Lahat ng video ko, may title na malaki. Tapos, ang title ko, as much as possible, hindi lalampas ng 3 words. Because it's easier to remember and it's easier to grasp. Galit si Lord. Galit si Lord sa 4 words and Jesus loves you. Ganyan. Huwag mawalan ng pag-asa. Mga maiksi lang, okay? Yan. Huwag kang susuko. Mga ganun. Maiksi lang, okay? Now, make it relatable kasi nga, our job is to get the message across. The message is not for you. The message is for the audience. So you have to make it simple for them to understand. Okay? Now, Reels, memes, saka status, picture yan, hindi yan video, maliit lang ang kinakain yan. Reels, yan yung 90 seconds na video. Yan ang nagdadrive ng traffic papunta sa page. Maiksi lang yan, kaya huwag kayong magpo-post ng mga hyper-confidential o mga doctrinal, videos. Kasi paano mo ipipresent yung doctrine ng 90 seconds? Okay? Yung ipopost mo dyan, inspirational, yung mga maiksi lang. Okay? Tapos, yan yung nakikita ng tao lagi, so yan ang magdadrive ng traffic papunta sa page mo. Pag nasala yan, yung matitira, yung magpapalo sa'yo, yun ang mag-aabang ng long videos mo. Okay? Yung mga teachings na talaga, sila yung mag-aabang. Okay? So, gano'n. So, memes, status, reels, long format videos, tsaka live stream. Okay? Yung live streaming, maganda yan kasi pwede sila magtanong on the spot. Okay? So, yan po. Yung Bible Ninja po, ngayon, during the pandemic, I did every night. Monday to Friday, weeknights, nakapagbangko po ako, without me even knowing, hindi ko yung plinano na gano'n ang gawin, nakapagbangko ako ng 500 plus episodes. 500 plus teaching episodes. Kung isang beses ka po magpipreach sa isang linggo, pang 10 taon na po yun. Yeah, 52 weeks eh. 500 plus na yung video ko, halos hindi ako umulit ng topic eh. Kaya talagang dumudugo na yung tenga ko, tuturin lang. Hindi ko na alam kung ano ituturo. Yan. Tapos, ngayon, ang nangyayari, from the 500 episodes, ang dami namin na-extract ng mga short videos na gagamit namin araw-araw. Tapos, Friday na lang ako nagla-live. Bakit? Busy na yung mga tao. Nasa labas na tayo eh. Dati, nasa bahay lang lahat, nakabang sila sa'yo. Ngayon, nasa labas na tayo. So, counterproductive na mag-live ka araw-araw. Okay? Okay? Ngayon, every Friday ako nagla-live. Para wala akong masyadong kasabay. Wednesday, may midweek. Saturday, may practice. Friday ako. Ng gabi. Okay? Dati ang average viewers ko, 350 all the way to 500 pag may mga guest ako. Ngayon, ang average viewers ko, 150 to 200, pero maraming nagre-replay. Okay? The next day, maraming nagre-replay. Okay? Now, eto na. So, yan yung technical. Makakapag-start na kayo yan sa tinuro ko sa inyo. Tapos, paano yung monetization? Saan na yun? You never wanna do this for the money because you will be disappointed, I'm telling you. Okay? I will say that again. You don't wanna do this for the money because you will be disappointed. It's not as easy as you think it is. Yung mga nauna, yung mga Pong TV, sila kasi yung mga nauna nung wala pang monetization. Nung wala pang naniniwala na pwede yun, nauna sila eh. Kaya ngayon, naka-establish sila. Hindi po yung madali. Okay? Hard work yan. Okay? So, araw-araw yan sila. Si Tim Sawyer,
Tim Sawyer, Bumikbitik kay Wamos. Si Tim Sawyer, 4 videos yun. Videos ha? Hindi lang post. 4 videos a day. Siya nag-shoot, siya rin nag-edit. Yan o. Kahit ano naman isipan na, manisip ako, Joe, mag-shoot tayo, tapos i-edit na lang. Dire-diretso. Bakit? Naging full-time work na nila. Okay? So, you don't wanna do it for the money. Now, kung gagawin mong trabaho yan, wala ka naman ibang ginagawa, di good. Okay? Gawin mong trabaho. Pero, si Gary Vee, yung international coach, sabi niya 10 years. I wanna be a YouTuber. Do you have 10 years? 10 years para mo makita yung kasi kung hindi ka madi-disappoint dito. Okay? So, tapos huwag nyo kasahan yung mga friends ninyo, magla-like, kanya-kanya mo silang buhay. Okay? Yung iba, magpaparinig pa, malalaman mo ang tunay na kaibigan mo susuporta sa'yo. Ano pa? Lahat na lang gusto mo, post mo, magla-like yung mga friends mo. 338,000, 39, kanina lang. 339,000 po ang followers ng Luther TV. God is good. Palakpakan niyo po si Lord. Pero magpaparating po yun. Mag-iba-iba pong groups yan. Okay? Meron pa akong mga followers po ng mga Catholic youth organizations na ginagamit nila yung lessons ko sa devotionals nila. Isipin niyo. Catholic. Meron din ako mga followers na nandun lang para i-bash ako. Meron din. Nakatawa sila. Alas 2 na madaling araw. Nagko-comment sa mga lumang video ko. Tapos ibig sabihin nag-aanap sila ng matitira. Pero alas 2 na madaling araw, yung video ko from 2 years ago, yung ibig sabihin, anong meron ba siya ditong sinabi? Pastor Mohan Chua. Social media ang topic. Bronard, sabi Ganun niya. talaga. Tinanong ko kay Chinkitan, Si Nard, si Ruther TV ang nagdi-discuss. Kuya, meron ka bang basher? Ito sabi ko sa akin. Kagabi hanggang pasado alas 11 na kami, kwentuhan lang kami dalawa. Kung naman, tagal mo na sa industry. Kung wala pa nang babash sa'yo, wala ka pa nagagawa. Ay. Kaya sabi ni Jesus, love your Enemy. Enemy. anticipate niya na magkakaroon ka ng Maraming enemy. Okay? Ngayon, sino dito, para maiwasan natin, sino dito yung nakapanood ng viral na yung church na video, tapos ang daming sumamalog. Ay, kita itong kapatid na, ay, alis na sa church! Di ba na ayaw ko sila nang dagdagan yung kasi nagulpi na eh. Sabi ko, sandali kapatid din natin yan, huwag naman natin gulpihin yun. Oo, hindi ko po alam, pero may, sa network, magkakamagharap naman tayo sa laki ng network. Sabi ko, kapatid din natin yun, huwag natin gulpihin, di ba? Tingin ko, hindi nila napag-isipan. Post up, deliberate before you post. Especially if it's something controversial. I will say that again, di ba may team kayo? Yung mga youth, bago nyo ilabas, pakitain mo na sa pastor nyo. Pastor, ito na po yung mga content. Papalawin ni Pastor. Ay, wag to, masyadong divisive to. Huwag nyo na i-post. Meron po ako mga video na sinabit sa akin ng editor ko, ang ganda! Hindi ko pinupost. Maraming mag-aaway. Intindihan niya? Okay, hindi ko pinost. Morning, Okay, Roger. bakit? Eh, Kuya Runer, si John the Baptist, matapang yan. Si Paul, offensive sila. Si Jesus, pero kasi sila, alam niyo, offensive lang sila pag mga leaders ang kausap. Pharisee, offensive sila kasi alam mo nang mali. Di ba si Jesus kayo, mga hypocrites kayo, gano'n siya magsalita. Pero pag ang kausap mga lay people, gentle sila. Bakit? Toxic na nga sa buhay. Okay, at ito tatandaan nyo, yung sabi ko kanina, maraming pages na magagaling, pero hindi lumilipad. Pero may bakit? Bakit? Because they have nothing. Nagpo-browse din kasi ako eh. Lalo ng mga page ng mga basher ko. Tinitingnan ko, bakit sila galit sa akin? Saan sila galing? Tinitingnan ko yung background, tinitingnan ko, ang tatalino nito mga tao to, very scholastic. Pero yung pages nila naliit. As if they're using my page to gain traction and begging my followers to follow them. Aha. Sa comment section na ipag-away sila, dapat kami yung pinafollow eh. Kami yung magaling sa ganyan eh. Ba't na kayo nakafollow? Social media ang pinag-usapan. Nung 100k ka, 50k ka, wala naman sila eh. Nung lumampas ka ng 300k mark, bigla ka pinaginitan. Alam niyo ba't hindi lumilipad yung page? Tanong niyo bakit? Bakit? Because they have nothing for the hurting person. Hurting. I want to say that again. People are hurting.
the real life, okay, outside social media is toxic. Is taxing. Nakakapagod. Pagod ang mga tao, nasasaktan ang mga tao, durog ang mga tao, may sugat ang mga tao, makikita nila, ay, Christian yung page, may Bible. Wow! Baka makahanap ako dito ng encouragement. I-click mo yung page, papanoorin mo yung video niya, scholar ito, magaling sa Bible, nakita ko, nakalagay yung title ng page nila. Puro grace, siguro. Pag click mo, nakikipag-away sa ibang Christian. Isipin mo, naalala ko yung dati sa amin, hindi ko na sabihin kung sino, parehong Christian na sa isang bahay, magkapatid. Yung may-ari ng bahay, yung kahera, hindi Christian. Ini-invite namin yung sa church, umatin ng weekend, senior citizen na yun. Nag-away yung magkapatid, nagsakalan. Hindi ako makaawat. Nag-enjoy ako. Kasi imbes na makaawat, imbes na mag-alala ako, tawa ako sa kanila. Parang ano nangyari sa inyo? Parang kayong Christian, ano nangyari? Takbo yung may-ari ng bahay. Alam niyo sabi ng may-ari ng bahay, tanong niyo ano? Ano? Huwag kayong magsakalan! Mga born again kayo! Tama eh. Agoy. Agi. Kaya itatanong natin sa sarili natin, ba't ka nasa social media? Gusto mo ba ipakita sa iba na mas magaling ka kaysa sa iba? Gusto ba natin mag-police ng mga hindi natin kaparehas? O gusto natin magbigay ng liwanag sa mga tao nasa dilim at ibigay sa kanila si Jesus? Man. People are hurting. Yung hindi po lahat ng nasa social media totoo, pero yung social media mismo, totoo yun. At may repercussions at implications siya na malaki sa tunay na buhay. Di ba merong mga nababash, sobrang dami na ng bash ng victim? Totoo yun eh. Di ba pag nag-booking ka ng boss mo, nag-sick-leave ka, tapos nakita niya yung picture mo na sa Boracay ka, di ba tanggal ka sa totoong trabaho? Sick-leave, tapos mag-picture ka, ATM, nasa Boracay. Di ba? May implications sa totoong buhay. Hindi lahat na makikita ko ng totoo, pero kahit na yung mga hindi totoong nakikita ko doon, totoong tao din nag-post doon eh. Pati nga yung mga scammer, mga totoong tao yan eh. Di ba? Mga troll na accounts, mga hindi totoong account, pero yung tao sa mundo, totoo yun. Mga totoong damage sa tao, kaya sila ganun. People are hurting. So anong ilalagay natin sa social media? Social media is toxic. Life is difficult as it is. Wag na po tayong tumagda. Sabi mo sa katabi mo, wag ka nang tumagda. Bring healing. Sabi niyo healing. Okay. So ano gagawin mo, kay Basher? Pasensya po kayo, baka iba sa inyo napanood yung minsan pumakalag ako eh. Kasi pasensya na hindi nila alam kung saan ako galing. Lumaki po ako sa gangland eh. So parang kung pumalag ako ng konti, sobrang bait ko na nun. No? Kasi kung dati pa, talagang lutang ka sa ilog talaga pag ganyan mo. Tatawag lang ako ng mga sigat. Water baptize ka na wala sa oras. Diretso makikita ko si Lord. Pero ngayon po talaga na-appreciate ko si Bishop Hill. Yung sabi niya yung kalmado, yung sobrang kalmado. May ganun ako, Bishop Hill exercise, pero hanggang sine lang. Hanggang sa C80 ako. Pinapaagat kami ng sine, tapos kailangan yung mukha mo hindi mag-iiba. Sining lang po yun, natin naman ako. Tapos kaagat niya ng sine. Di ba iba? Tapos yung pawis mo, sipon mo, lahat nagtulog. Pag nakita nila matibay ka, papahiran ka. Kailangan hindi ka gagalaw, kaya mahirap akong gamitin. Sa traffic, sa mahirap akong gamitin. Kasi kaya ko, hindi ko manaw yung mukha ko. No? Kaya ko, hindi ko manaw yung mukha. Yung kahit na ano nang nararamdaman ko. Pero pag natupad mo yung pangarap mo na nakarating mo yung goal mo, nagalitin ako. Kailangan mo si Lord talaga. Namukhaan. Bukan kung makikita. Let us bring healing kayo yung po talaga. Yung challenge kayo. Alam niyo na na-correct ako, na humble ako. I will end with this. No? Salamat po sa time.
na-challenge ako kasi ang daming nag-ano sa ang mga nagbabash sa akin, sinasabi, challenge yung credentials ko, ganyan. Kung ano-ano, hindi daw ako dapat nandun, ganyan. Ako, yung ire ko ay galing sa sandali lang, no? Sandali lang. No? I have this many books, I've been this long in ministry, 35 years na ako sa ministry. No? So kaya ko umupo at makipag-argue kahit kanino tungkol sa kahit anong topic, no? Hindi lang ako sophisticated sa theological terms kasi hindi naman ako lumaki sa loob ng Bible College, lumaki ako sa loob ng church. Yun lagi ako pinagtatanggol ko na hindi, I have earned my spot here. Parang si Paul, di ba? Hindi, apostle din ako. Until one time, habang nag-worship, yung kanta ng worship leader doon sa Mindanao, ministered to me. Na it's just only by the grace of Christ that we are here. Kaya ngayon, pag may nagsasabi sa akin, hindi ka dapat dyan eh. Kasi nasabi ko, actually, tanong ko rin yan. Tanong ko rin kung bakit ako nandito. Kasi sa totoo lang, wala talaga ako dapat dito. Hindi nga ako qualified maligtas eh. Tapos naging pastor pa ako. Amen. So, totoo, tanong ko rin. Actually, dapat tanong natin lahat yan. Paano ako napunta dito? At ang sagot, grace lang talaga. Amen. Grace lang. So, bakit tayo nasa social media ba tayo ito gagawin? Redeem natin ito para kay Lord. You never want to do this for the money. You will be disappointed. If it's the Lord's will, it's the Lord's will. Ibig sabihin, habang lumalaki yung pangangailangan ng ministry mo, doon maglalagay si Lord. Nagulat pa ako sa Bible Ninja nung naging start yan. Lagi akong sinasabihan ni Mrs. Kasi pandemic na, wala ng budget. Ubus na, kakapaayuda na, nagkabentahan na kami ng gamit. Tapos nag-start pa ako ng live stream. Sabi niya, wala naman. Anong sabi ko, honey, sorry, pinapagawa ni Lord eh. Pinapagawa ni Lord. Kasi po ako, ang burden ko, pag meron akong merong pinaisip sa akin si Lord, tapos nag-aabang ako kung merong magsasabi, tapos wala. Nakakonsensya ako. Kasi sa akin binigay niya. Ngayon kung may nagsabi, okay na ako. Tapos marami nakinig, okay na ako. Pero pag wala, ano ko. Kaya Bible Ninja eh. Kasi Bible Liwanag Ninja, magaling sa dinig yung mga ninja eh. Yung pandemic, dumilig. Dami palang Christian na takot sa dinig. Na-realize ko na. Akala nila kung Christian ka, di ka tatamaan ng gabi. Kaya gusto ko makatulong na maka-train, makabuo ng mga Christian na hindi takot sa gabi. Kaya Bible Ninja. Meron pa kaming shoutout doon. Hindi kami takot dyan, mga Bible Ninja kami. Tapos biglang may tatawag, di ko kilala. Nag-message, galing Canada. Papadala ng love gift. Na yung bill lang po, papadala ng yung bill ng kuryente, darating, hindi naman nabawasan. Diba? Walang trabaho, yung bill, dire-diretso. Bigay ko ng pambahay kay Mrs. Sabi niya, saan ito galing? May mga nagpadala sa live stream. Sino? Di ko kilala eh. Sana ko. Amen, Pastor. Tapos may pumunta sa amin. Sabi, pwede pong dumalaw. Pwede pong masilip yung studio nyo. Tapos sabi na, gusto mo ipasang proof to? Iniisip ko, magkano kaya ako nito sisingilin. Sabi niya, pasang proof natin, Pastor. Sige. Kaya lang, pag sinang proof po to, kailangan na itong i-aircon. Wala na akong pera. Sabi niya, saan gusto ko ilagay aircon? Sabi ko, dyan na lang po sa may bintana. Meron pang isang extra aircon doon sa shop ng bayo ko. Ay, hindi po. Hindi tayo magbubutas. Kasi bubutasan. Hindi tayo magbubutas. Split type po ilalagay natin. Ba? Tapos sinawakan ako sa kanya, Pastor, sagot namin lahat. Huwag ka mag-alala. Hallelujah. Pag alis nila, upo ako sa hagdan, tumutululog ako. Sabi, ano nangyari? Sino yun? Yung iba, kapag wala nang mapagladya, pwede sa akin. Amen. Praise the Lord. Amen, Pastor. Yung isang mic ko, dinanay ko sa senior pastor namin, top of the line, yung road. Nako, sa ganda naman nun. Tapos yung tapos merong nag-aya sa akin mag-lunch. May nag-aya sa akin mag-lunch. Pastor John COG. Cordobes. Di ko Good morning. kaya. Sabi niya, Pastor Ruther, silent listeners kami. We've been with you since day one. Pero hindi lang kami nagsasalita. Nung pwede ka po namin mami, nag-schedule dinner sa hotel. Isip-isip ko kay Mrs. Ano kaya to? Networking nga ito. Ngayon, bentahan tayo. Di sige lang, okay. Gusto daw talaga akong mami.
Matagal na daw. At that time, may malaki kaming bayarin. Kasi malaki, hindi ko alam kung saan manggagaling yung pambayad. Hindi ko alam. I'm practically talaga literally living by faith. Kung ano yung dumating ng schedule yun. Pag may pangangailangan, saan tayo kukuha? Ginagaya ko na yung tatay ko. Dati natatawa ko ng bata pa ako pag sinasabi niya. Pero ngayon magiging mantra ko rin pala. The Lord will provide. Amen. Hallelujah. Di-dinner kami. Sabi niya, Pastor, napanood ko po yung vlog ninyo na may nag-set up na ng studio nyo. Sabi po namin ni Mrs. sayang na unahan tayo. Be? Hallelujah. Babe. medyo hawak ko sa tinidor. Ito na, Pastor, bago po tayo mag-dinner tsaka mag-pray, ibigay ko na po, baka makalimutan ko pa eh. Nagbigay ng envelope. Ang nipis lang ng envelope, isang papel lang ang laman. Nakaw? Dinner na, fellowship kami hanggang siguro mga 10 o'clock ng gabi, tawa, masaya-saya. Nung nasa kotse na, binigay ko kay Mrs. eh. Nasa kotse na. Sabi ko, sabi niya, gusto mo makita? Sabi ko, ba't tinilang mo na? Oo, sabi niya, magkano? Sabi ko, magkano? Sabi niya, 5,000. Tapos tumawala ko, okay. Sabi ko, di ba, saan ako kuha ng 5,000? Ano yun? Gift ni Lord yun. Tapos binigay niya sa akin yung check. Pag tingin ko sa check, 100K. Hindi yan member ng church. Hindi ko yan relative. Hindi ko yung kilala. Sabi lang nila sa akin ni Lord. Sabi ko, ano may pambayad na lang. Kaya sabi ko sa inyo, you never do it for the money. Pag meron ng kailangan, maglalagay si Lord kung ano kailangan. Amen. You don't want to do it for the money. You do it for the Lord. Amen. Lastly, ito sabi ni Jesus, sabi niya, John 13:35, may iwan ako sa inyong bagong commandment. Magmahalan kayo, ha? Magmahalan kayo para makilala kayo ng buong mundo na taga-sunod ko kayo. Amen. Kaya kung Christian ka na sa social media ka, above everything else, you should exude love. Hindi yung puna-away ka ng away. Yung i-promote mo si Jesus. Okay? Sabi sa Matthew chapter 5, you're a light on the hill. Magliwanag kayo para pag nakita ng mga unbelievers, yung magandang ginagawa ninyo, mag-glorify yung Father. Amen? Amen. Amen? So, that's about it for my time and my lesson. Thank you so much for your reading. God is good. All glory to Jesus. Mag-pray po tayo. Dear Heavenly Father, we thank you so much. You are so good. You are so good. Come hell, high waters, you are so good. Through ups and the downs of our lives and the ministries that you have entrusted to us, you are good. You are good. You are beyond understanding. You are beyond human comprehension, and the way you do things, Lord God, is just amazing. Maraming salamat po. Salamat po dahil tinatanggal mo yung mga yabang namin. Yung mga iniisip namin na ang galing-galing namin, nilalagay mo kami sa mga posisyon na hindi namin magamit yung galing namin. Tapos lumilitaw ka doon, tapos nililigtas mo kami. Pag hindi na namin kaya, lumilitaw ka. Maraming salamat po. Thank you so much for the countless times you have rescued us, and you have rescued us from our own folly and our own pride. Lord God, and we thank you, Lord God, for this opportunity, this wonderful tool that is social media that you have given our generation. Lord, our prayer, Lord God, is for you to equip us, Lord God, to bring glory to your name, Lord God, using this tool, Lord God. Ito po, magamit po namin, Panginoon, para sa kaluwalhatian ng iyong Yes, Lord. Magamit po namin mga pagbigay ng encouragement sa mga tao na nangangailangan ito, sa mga tao, magbigay ng liwanag sa mga tao na di ringan, magbigay ng pag-asa sa mga taong may pinagdadaanan, mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay, mga gustong sumuko, may paalaala sa kanila na mayroong Jesus na kahit kailan Amen. na hindi nakakalimot ang Diyos. Hallelujah. Hindi nakakalimot ang Diyos. Pagpapahal ng Diyos. Praise the Lord. Kahit ano ang sitwasyon, mabuti siya. Lord, we will be forever proud to share that we have a Jesus who loves
So dear